Pero ngayon, halos wala na eh. Parang 0 out of 10 eh. Sabi nga nung doktor ko, hindi nga daw niya makapa eh. Pero siyempre, sabi nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singaporean doctor, sabi niya, kahit hindi mo makapa, iba pa rin yung tunay na test. Ipe-PET scan natin ulit para malinaw. Walang daya-daya, walang hula-hula, walang positive thinking. Tingnan natin kung lumiit talaga kasi nakadalawang chemotherapy. Isa na namang magandang balita ang inihatid ni Dr. Willie Ong sa kanyang mga followers ngayong araw ng Martes, October 8, kung saan ibinahagi niya na matapos lamang ang 6 na linggong gamutan ay lumiit na ang kanyang cancer sa 60%. Nagpasalamat din siya sa kanyang doktor na tinawag niyang The Miracle Worker na si Doc Ang Peng Tiam ng Parkway Cancer Center sa Singapore. Ani Doc Willie sa kanyang post, Doc Willie Ong's Good News Update, October 8, 2024, 1 p.m. Good news, Doc Willie's sarcoma shrinks by 60% in 6 weeks. See actual PET scan results for comparisons. The lighted areas are the active cancer cells, which has dramatically reduced. Miracles do happen. I can only say that God loves you. I have not seen a sarcoma respond as quickly as yours, says cancer specialist Dr. Ong Peng Tiam. I remember all the sad eyes and tears when colleagues found out my diagnosis. A 16 centimeters large sarcoma invading all the major blood vessels. Inoperable, they say. A hopeless and terminal case in the brink of death. Well, apparently not for my case. With the help of my brother and a patient of Dr. Ong Peng Tiam, I was whisked to Singapore while in serious condition. Now, after 6 weeks of treatment by my Singapore oncologist, Dr. Ong Peng Tiam, the cancer has shrunk dramatically. Sarcoma is one of the hardest cancers to treat, Dr. Ong says. It's really a miracle. First, I thank God for His continued guidance in my life. He plans my mission on earth and I follow. Second, I thank the many people who prayed and sacrificed for me. Third, I thank my oncologist Dr. Ong Peng Tiam and his team of doctors and health workers. This doctor can make many stage 4 cancer patients live 8 years and counting, from my conversation with his many patients. Fourth, I thank my family and relatives for their financial and emotional support. And of course, I thank Doc Lisa and my 2 daughters who have never left me on this journey. As I have said, curing myself is just half of the battle plan. The important step is fixing the broken healthcare system in our country. There is a reason why I experienced the highs and lows of our healthcare system. There is a reason I experienced the agony that our poor countrymen are going through. With your help, we will improve healthcare in our country. And hopefully make a dent on the widespread corruption plaguing our country. maraming salamat po Doc Willie Ong. Marami naman ang natuwa sa magandang balita na ito ng Doktor ng Bayan. Number 1, nakita niyo naman yung bukol ko na napakalaki dati. By next week, malalaman ko kung lumiit na siya at kung gaano niliit niya. Yung 16 by 13 by 12 centimeter, yung parang football. So, yung ganong kalalaking bukol, bihira yun sa mga, yung mga nagpapacheck up, bihira umabot ng ganoon. Usually, mga walang pera, walang check up, nasa probinsya, mga bukol dito. So, yung akin ang laki. Isa pa pinaranas, yung 10 out of 10 pain. Grabe yun. Pag sinabi mo 10 out of 10, hihiyaw ka talaga. Siguro mga 1 linggo ako siguro nag 10 out of 10. 1 linggo yun. Pero ngayon, halos wala na eh. Parang 0 out of 10 eh. Sabi nga nung doktor ko, hindi nga daw niya makapa eh. Pero siyempre, sabi nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singaporean doctor, sabi niya, kahit hindi mo makapa, iba pa rin yung tunay na test. Ipe-PET scan natin ulit para malinaw. Walang daya-daya, walang hula-hula, walang positive thinking. Tingnan natin kung lumiit talaga kasi nakadalawang chemotherapy. So, lahat ng natutunan ko dito, parang God's will din na dito sa atin hindi na magamot. Kahit katulad kong pasyente, kahit may pera ka pambayad, hindi magamot.
bakit sa ibang bansa nagagamot? Di kawawa naman yung kababayan natin na hindi makaka-abroad. So, yun po focus natin. Diba? Kaya tayo tumatakbo para nga pag lampasan natin to, paganda natin konti yung healthcare sa Pilipinas. Siyempre, boring naman kung puro high blood lang gagamutin natin. High blood, diabetes, kidney, medyo boring yun. Dapat yung mga ganitong malalang sakit, yung mga bukol, yung mga cancer, yung kasing lala nung sakit ko, yun ang dapat pinapagaling natin. Hindi pwede yung, ay si tatay, si nanay, nagka-cancer na, hopeless na. Hindi ganoon. Dito walang hopeless. Dito walang hopeless sa ibang bansa. Tayo lang mahilig sa hopeless at ipagdasal na lang. Kasi nga, wala nga eh. Walang pera, walang libre, hospital, walang equipment, may equipment, walang magbabasa, walang doktor, lahat wala. Number 2 na experience ko, tubig sa baga. Karoon ako ng pleural effusion. Oo, ito pag medical to pleural effusion ko dito siguro mga hingal. Oo, may hingal, syempre namayat eh. May konting hingal. Pero yung pala pleural effusion ko, edema na rin. So, ngayon wala na. Inabot ko rin yon. Number 3, ito yung nakakatakot. Naipit din yung right atrium ko dati. Kung mga cardiologist yan, di ba? Cardiologist ako. Pag tinutundi echo ako, wala na nga dito yung puso sa kaliwa eh. Nasa kilikili na eh. Yung nag-echo, 4 chamber, nasa kilikili na. Yung puso ko, na-push na. Na-push na yung puso ko. Yung apex na puso ko dito na sa kilikili na dinudo ko. Sabi ko, ay nako, lahat ako puro bad news. Baka daw may thrombus. Pag nawala daw yung thrombus, patay na agad ako. Umabot na hanggang kilikili ng check-up. Pero ngayon, andito na sa gitna, oh. Bumalik na yung puso ko sa tamang pwesto. Oh, andito na yung apex beat ko. Oh. Bumalik na ulit. Tapos yung bukol na nandito sa gitna, halos wala na eh. Ewan ko saan nagtago. Baka may ibang tinaguan siya, hindi ko alam. So naramdaman ko rin yung pisang right atrium at galit na galit. Yan o. Wala na kayong makita. Diba? Dati barado yan. Kita mo hanggang ganito eh. Ulo ko nga, gumaganon-ganon na nga yung ulo ko kasi sa lakas ng pump eh. Dito na lang pumapasok yung dugo ko. So yun, gumaling din. Yung paa ko, chinek nila for deep venous thrombosis. Halos din na nga daw gumagalaw yung blood flow. Pero ngayon, oh, tawag sa akin ng doktor ko, skinny legs na eh. Skinny legs. Gusto niya payat na payat. Nawala kasi sa akin, 22 pounds. 165 pounds, 143, 145 lang ako. Number 4, nabarahan din yung esophagus ko. Diba sinabi ko, kita niya naman, di ko malulun yung tubig dati, diba? Hindi gamot. Kaya okay na eh. Nawala yung bara. Number 5, ito nakakainis. Binarahan pa niya yung inferior vena cava sa mga nurse. Alam niyo to, inferior vena cava. Lahat ng dugo sa paa, binti, kalahati ng tiyan, inferior vena cava. Binarahan pa nitong bukol na napakagaling. Diba? Kaya yung paa ko, hindi na nawawalan ng manas hanggang tiyan. Kaya nakita niyo yung mga ugat. Pinakita ko sa inyo yung ugat sa tiyan ko. Diba? Galit na galit. Ibig sabihin, hindi na makabalik yung dugo sa puso, dito pa dadaan. Galit na galit. Azygos veins. Gumaling na rin. Number 6, yung sinasabi kong manas. Yung manas ko hanggang leeg. Diba? Kita nyo yung manas. So, gumaling din. Number 7, lumampas din ako sa sepsis. Sabi ko, God, Lord, binigay mo na lahat ng sakit. Binigyan mo pa ako ng sepsis. Ano ba to? E. coli? Dugo. Ang dugo, nagkaroon ng bacteria, kalat, bagsak blood pressure, white blood cell ko, 0.36. Nabuhay pa ulit. Sabi ko, ano ba to? Pinapa-experience sa akin lahat eh. May picture nga ako, naka-Trendelenburg ako eh. Naka-trend eh. Hindi ko lang alam. Basta may nagbubulong sa akin kailangan ihiga mo yan. Taas mo yung paa mo. O yan, susunod naman ako.
Or minsan sasabihin ako, marami kang dumi na nakabara, kailangan tanggalin mo yung dumi. Pag hindi lumabas yung dumi, magbabara lalo. Bakit kailangan tanggalin yung dumi? Sepsis ko, gumaling. Number 8, jaundice. Jaundice ako noon, di ba? Dilaw na dilaw. Kita nyo, pati mata, dilaw na dilaw. Ihi ko, dilaw na dilaw. Serum ammonia ko, tumaas pa. Parang malapit na sa, hindi naman hepatic NSF level, pero mataas na. So, lahat ngayon, normal na lahat. Bilirubin ko, parang ang baba na nga eh. Bagsak na lahat. Bagsak na lahat. Nag-normal na lahat.